Praise God. At salamat, mayroon pong nagsabi sa akin na mayroon pong magdudunit para po sa Patayos natin next week. 20 pesos, 50 pesos, isang sakong simento mga kapatid, napakalaking bagay yan para sa gawain ng ating pong Panginoon. At ang paggawa po dito sa likod, ang kontrata po dyan is 70,000. Now, yung faith promise po natin is umabot siya ng 44,000 all in all. Ngayon po, ang pagpagawa dyan mga kapatid is 70,000. So kulang tayo ng 30,000. Salamat po, mayroon tayong kapatiran, hinipo ng Diyos. Wala nang alinlangan, Pastor, 30,000. Pagdagdag para pampagawa. Kaya maganda-ganda na ipagulong ng kayang tipo natin yan. Yung CR natin yan, pag naayos mga kapatid. Amen? Maganda. Ngayon, sabi ko sa gumawa, pagpaprint pa namin yung 107,000, kaya mamaya magbi-meeting kami ng mga leaders. Ngayon po, sa pagpatayos dito ay kinontrata niya ako ng 27,000 kasama yung pagtibag yung maliit. Kaya tatanungin ko, ngayon mamaya mga kapatid, kaya na sabi ko sa inyo, ay hindi po ako nagdidesisyon mag-isa. Mayroon tayong mga leaders, nandyan po kayo, baka mahal or mura yung pagpapatayos. Pag mahal, pwede niyo akong sabihan. Amen? Pero kung okay, go natin mga kapatid. Okay ba yun? Masaya ba kayo na may napunta ng yung faith promise? Kaysa napunta sa sigarilyo, kung napunta sa alak, nung nalasing tayo, nagwala, nagipag-away, nasaksak na baril tayo, di pa tayo. Pero sa Panginoon, mga kapatid, nakikinabang po ang lahat, nakikinabang po ang mga bata natin. Amen? Amen? Higit sa lahat, sa umagang ito, nandito tayo hindi para makinig ng mga testimony, mga accomplishment na nagawa natin, kundi nandito tayo para sa Diyos. Amen. Kaya lahat po ng ating gagawin ngayon para sa Diyos. Sa pakikinig, para sa Diyos. Sa pagpupuri, para sa Diyos. Walang aawat dito mga kapatid kung sino yung gustong pumalakpak, sumigaw para sa pangalan ng ating pong dakilang Diyos. Really na ngayon? Kung really na tayo mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at itaas natin ang ating mga sandata, ang ating mga armas. Hallelujah! Sa walang mga Bible, huwag na kayo mahiya mga kapatid, labas na yung cellphone ninyo. And we pray na makabili tayo ng Bible. Okay? In the book of Psalms, chapter 119, verse 3. Hindi po kami nag-usap ng ating pong Sunday school teacher. Salamat po sa aking butihing may bahay na nakapagturo po siya kanina sa ating pong Sunday school. And then, mamaya sa UPC Malainin, sa afternoon service po natin, kasya ba tayo dito sa last Sunday ng February? Hindi pa nakarating yung iba. Marami pang wala ngayon mga kapatid. So, pinag-pray natin dahil nakapag-schedule tayo na magkaroon tayo ng Holy Communion combined sa UPC Malainin. Titingnan natin mga kapatid kung ano yung kalooban ng Panginoon sa daluyan. So, need ng 16,000. For ano lang sa last Sunday kasi meron tayong ano faith promise o commitment mga kapatid. Sa school gagawin natin February, last Sunday ng February and then first Sunday ng April, no? Okay, gagawa tayo ng proposal yung ating teacher, yung mga teacher natin pakigawa please ng proposal para po sa atin kung gagawin this coming last Sunday ng February. Kung lulubin ng Panginoon kasi first Sunday na ngayon ng February. Kakayanin pa ba? Kaya. Kahit wala na siguro decoration. Sige, mamaya pag-usapan na lang natin sa Jesus. Basta ngayon nasa ano tayo. Praise God. Okay. So, huwag na muna natin alalahanin yun. Ang gagawin natin ngayon, natin mo nang sabahin ang ating pong dakilang Diyos. Malakas na palakpak para sa atin. Praise the Lord. Psalms chapter 119 verse 3. How sweet are thy words unto my taste. 119 verse 103. Okay.
Commercial mo na mga kapatid. Ayan. Commercial mo na tayo. Okay, thank you. Palakpakan po natin yung ating operator mga kapatid, pati sa ating sound system operator. Praise the Lord. Hallelujah. Andin yung ating UPC. Halang, lulubin ng Panginoon. Praise the Lord. We pray sa may bangkaan na may UPC doon. 30 barangays ang naik. At open tayo sa bawat barangay may pastor. Si pastor doon, sa probinsya kasi ito pastor doon, kaya hindi ko na siya papipiliin kung saan siya dito sa naik. Si Brother Bilky? Si Brother Jubert? Engineer? May mga pastor tayo, engineer. Praise the Lord. Si Brother Dom. Ayan. Brother Dom. Ayan. Praise God. Engineer ka na, tapos pastor pa. Tapos yung ating mga teacher dito, pastor's wife. Okay na? Ulitan natin, verse 3. How sweet are thy words unto thy taste, yea, sweeter than honey to my mouth. Sa 4, through thy precepts I get understanding, therefore I hate every false way. Dito tayo sa verse 5, mga kapatid. At dito natin na lulubin ng Panginoon, dito tayo iikot sa verse 5. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Kilala niyo si Maricel Soriano? Anong tawag sa kanya? Ang dami natin nakakalam. Okay, Sharon Cunita. Vilma Santos. Star for all seasons. Star for all seasons. Title ng mga tao. Sinorono. Superstar. O superstar. Lalo tayo mga edad. Oo. Pero ilang taon na lang ang kanilang itatagal, mga kapatid. Ay, di ba? Hindi naman natin pinag-pray. Pero kapag nawala sila, ako'y naniniwala yung title nila mawawala. Sa umagang ito, walang ibang superstars, kundi ang Diyos. Amen! Kung mayroon mang star for all seasons, ang Diyos. Amen! Dahil yung kanyang seasons ay hindi mawawala. Mawala man ang lupa, mawala man ang mundo, ang star for all seasons about God ay hindi mawawala, mga kapatid. Amen! Praise the Lord! And this book is the book for all seasons. Pinakamabinta, pinakasikat, pinakatanyag, pinagtatalunan, pinagdidibatihan. This book. Now, ang subject po natin ngayong umaga, the book for all seasons. Bakit for all seasons? Dahil ang Diyos na gumawa nito is for all seasons. Tayo mga tao may mga seasons sa buhay natin. Ang mundo natin may seasons. May tag-init, may taglamig, may tag-ulan, may tag-bagyo. Tayo mga tao, anong seasons? Pagkabata, pagkabinata, pagkaasawa, pagkatanda, andin kasunod. Yan ang seasons natin. Pero hindi natin pag-uusapan yung seasons ng kalungkutan. Ang pag-usapan natin yung seasons na patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Let's pray for the anointing in the Word of God. Father God in heaven, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan muli. Salamat sa iyong himala na kami ay dinako mo sa lugar na ito para muling makatanggap ng mga pagpapalang makalangit.
We rebuke the spirit of disturbance. Nire-rebuke namin ang pagkilos ng kaaway, Panginoon, para hindi kami ma-revive. Nire-rebuke namin ang gawa ng kaaway, Panginoon, para mawalan kami ng gana sa pagpupuri. Sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ang sikat, Ikaw ang superstar, Ikaw ang maluwalhati. Punuin mo ang aming mga sisidhan. Bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon. Kung kami nang ihina, palakasin mo kami para hindi lalamya-lamya ang aming pong pagpupuri, Panginoon. Alisin mo ang katamlayan, alisin mo ang kalungkutan, alisin mo ang negativity sa bawat isa. Bigyan mo kami ng positibong pagsamba, positibong pagpupuri, Panginoon, na hanggang sa aming pag-uwi, magiging malakas ang aming mga kaluluwa, na punong-puno ang aming pong mga puso. Uhawin mo kami sa iyong presensya, uhawin mo kami sa iyong mga salita, Panginoon. At ako po'y naniniwala, hindi kami uuwi na walang kabuluhan ng aming pong ginagawa. Lord, use me according to your will. Not my will, but your will be done. Anoint my lips, Panginoon. Pakabanalin mo ang iyong mga salita. Gayon pa lamang, inaangkin na namin ang katagumpayan sa bawat isa sa amin. Sa buhay na namin, Panginoon, inaangkin na namin ang pagtugon mo sa aming pong mga dalahin. In Jesus' name. Amen. Malakas na palakpak po. Praise the Lord. Please be seated. Praise God. Yun pa lang atin yung young people po na galing po kay Sir Dampulos, mga kapatid, ay isa din drummer. Bukod sa drummer, ano pa ang music instruments ang kaya itugtog? Bukod sa drummers? Yun lang. Praise God. So we pray, mayroong ano nito? Pianista, saxophone. Ang daming mga young people dito na gustong mantuto. Ang UPC Malainin po ay nangangailangan ng musicians. So we pray na nawa, mayroon pong kakalabit. At kakalabitin ng Diyos at sasabihin sa iyo, yung talent mo, pag-gamit mo. Amen. The book for all seasons. Lahat tayo marahil nakatikim na. Ano ba yung hanay? Kinakain, iniinom? Iniinom? Kinakain, iniinom? Basta yun na yun. Amen? Praise the Lord. Carl, Amar, need your spring. Thank you po. Palagpakan natin ang Panginoong Diyos. Ang sabi po ng writer ng aklat ng mga awit na si King David, ang salita ng Diyos or the Word of God ay sapat na para baguhin ang buhay ng isang tao. Sapat na ang salita ng Diyos para maunawaan natin ang konsepto at maarok natin ang layunin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya pala sinasabing walang makakatalo sa librong ito dahil yung books na yan, mga kapatid, ay isang nagmumukod tangi na naglibro na nagbibigay ng himala sa atin po mga tao. Nangangamba ako pag tahimik, brother. Diyan ako kinakabahan pag tahimik, mga kapatid. Huwag po kayong mag-expect sa sabihin ko. Huwag po kayong mag-expect sa akin, mga kapatid. Mag-expect po kayo sa atin pong dakilang Diyos. Hindi niyo po ako maasahan at wala kayong maaasahan sa akin. But according to the Word of God, ang Diyos ay ang atin pong maaasahan. At lagi tayong may aasahan sa atin pong dakilang Diyos. At yung pag-asa na atin pong pinapangarap, sapat na mayroon ang Diyos. Kaya anuman ang ating pangangailangan, sapat na ang kailangan natin. Sapat na kaya ibigay ng Diyos, mga kapatid. Kung nakakabingi yung boses ko, mga kapatid, pwede niyo pong hinaan. Dahil medyo naninibago po ako. Praise God. Naninibago po ako sa aking kinalalagyan, mga kapatid. Dahil hindi tayo sanay na nasa taas, dahil sanay tayong nasa baba. Amen? Nataas man ang ating pulpito, pero tayo mga tao dapat hindi nataas, nanatili pa rin tayong mababa. Dahil kung mayroong mga mataas sa likod ng pulpito, ay ang ating Diyos, mga kapatid. Amen? Yung kayang ibigay ng Diyos, hindi ko kayang ibigay. Yung himala na magagawa ng Diyos ay wala sa akin, mga kapatid. Nasa Diyos na atin pong
pinaglilingkuran. Ang himala ay wala sa pare, ang himala ay wala sa pastor, ang himala ay wala sa ministers, ang himala ay nagmumula sa atin pong dakilang Diyos. Kaya kung tayo hungkag, kung tayo mga pangangailangan, sapat na po ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos na matutugunan po ang atin pong pangangailangan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi doon sa 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Yung the third word refers to the scriptures, the divine revelation given by God. Hanggat hindi po natin binabasa ang ating mga Biblia kahit kailan, hindi natin makikilala lubos kung sino yung Diyos natin pong pinaglilingkuran. Maraming mga tao nagtalo-talo kung ilan ang Diyos, dalawa ba ang Diyos, tatlo ba ang Diyos, kung sino ang Diyos. Nalilito sila mga kapatid, hindi nila nauunawaan. Bakit? Hindi nila mahal ang salita ng Diyos. Dahil ito lamang ang makapagtuturo at makakapagbukas ng ating isipan, makakapagbukas ng ating puso kung sino yung Diyos na ating sinasamba, ilan ba talaga ang Diyos na ating pong sinasamba, at sino ba talaga yung Diyos na ating sinasamba. This book is the revelation of God. Pag nabasa natin ang Biblia, mga ka, mayroon lang palang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroon palang isang Diyos na ang pangalan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Walang dalawang Diyos, walang tatlong Diyos, iisang Diyos lamang mga kapatid. Hanggat hindi na-reveal ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo makakapagpuri sa Kanya ng lubos. Bakit? Mahirap mahirap sumamba sa isang Diyos na hindi kilala. Amen. Amen. That's why His Word is given to us to reveal what kind of God that we serve. Amen. Sa context ng Old Testament, mga kapatid, this book include the Torah. Majority ang writer, sabi ng Sunday School kanita, ay mga propeta. The Word is seen as authoritative and life-giving, reflecting God's will and character. Sino po dito ang nakakilala sa karakter ng Diyos? Ano ang karakter ng Diyos, mga kapatid? God's love? Isa lang ang karakter ng Diyos. Holy, merciful, loving Father, righteous, omniscient, omnipotent, most powerful. Pero yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na nag-iisa, maraming mga tao hindi nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Di ba baliktad? Tayo mga tao nagtitiwala sa kapwa-tao, pero ang Biblia ang nagsasabi na ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat ang ating pagtitiwala ay sa Kanya. Dapat hindi tayo nagkukulang ng tiwala sa Kanya. Dapat hindi tayo nag-aalinlangan, mga kapatid. Kailangan alam natin ang karakter ng Diyos. Tayo po kasi mga tao, minsan ang karakter natin, tupaking, karakter natin, tuyuin, karakter natin, sumpungin. Sorry for that word, mga kapatid. Pero karamihan sa atin pong mga karakter ay negatibo. Pero kapag pinag-uusapan natin ang karakter ng Diyos, ang attitude ng Diyos, hindi ka matitisod sa Kanya, mga kapatid. Dahil wala tayong negatibo na makikita sa Diyos. Sa tao, matitisod tayo. Sa pastor, natitisod tayo. Sa ministers, natitisod tayo. Sino mang magagawa, natitisod tayo. Pero sa Diyos, hindi tayo matitisod, mga kapatid. Kasi ang karakter of God. Kaya every time na tayo sa samba, tayo na magpupuri sa atin pong Panginoon. Buhay ang atin pong pagpupuri. Ang ganda ng discussions namin dito kahapon. Kung tayo pupunta sa Malacanang, hindi ka papapasukin kung gusgusin. Nung nakapagtrabaho po ako sa St. Jude Catholic School, mga kapatid, sa Malacanang, bago ka makarating sa Malacanang Palace, ilang gwardya yung dadaanan mo. Ilang gwardya yung mag-i-interview sa'yo, magtatanong sa'yo. Hindi lang basta gwardya, kundi mga military, mga PSG. Pag gusgusin ka at mukha kang terorista, hindi. Basta doon, mga kapatid. Ang nakapasok doon, parang Tagalog, naka-Amerikana, disente talaga. Kaya ang Diyos nangusap kahapon,
kung sa presidente, grabe ang ating porma. Pagdating sa Diyos, mga kapatid, para bagang timawa ang ating pong mga kasuotan. Di ba nakakahiya yan sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran? Kung ang mga tao sa labas ay mapurma, dapat ang mga anak ng Diyos mas matinding pumurma sa araw ng pagsamba sa ating pong dakilang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran, the character of God ay higit pa sa presidente, higit pa sa hari ng mga hari. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kaya ang ating pong mga porma, mga kapatid, hindi yung nagmumukha tayo mga kawawa. Kahit walang pera, basta sa porma, manalo man lang. Pero tama rin naman yung sinasabi. Aanin din namin yung porma natin kung hindi maayos ang ating espiritu. Maganda yung maayos na yung ating espiritu, maayos pa yung porma natin sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Kaya yung word na ito, nakilala natin ng lubusan in John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Sa pasimula siya ang birbo. At ang birbo ay kasama ng Diyos. At ang birbo ay Diyos. Mag-ingat kayo dyan, mga kapatid. Dahil mayroong mga doktrina na yung John 1:1, dalawa ang Diyos niya. Ayaw kasi nilang idiretso. Pagdating sa verse 14, lisuran ni Bisaya nga mag-English mo. May nakausap akong bata. Bisaya ka, pastor? Ikutin naman. Ano man ba mo nga Bisaya man ko? Sa ako nga sinina. Di ni pastor sa mga sa salita ko. Lisod yun yung mag-Bisaya ka nga mag-English ka. Pero iyawat lang mong ginagmay mga kapatid niya. Kanina yung pastor na pobre yung tao, maka-English mo ginagmay. Malipay po ba ngayon yung pastor maka-English mo ginagmay? Yung salita, nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao ang salita, ilang tao ang nagkatawang tao? Ilan? Isa lang. Yung salita na nagkatawang tao, yun yung Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. That's why the Bible reveals unto us that there is one God. Mapalad ang tao na ang sinasamba ay iisang Diyos, mga kapatid. Amen. That's the ultimate revelation in the book of John chapter 1 and verse 14. Na yung word na katawang tao dahil yung salita na yun ang Diyos. Oh, hallelujah. The Bible is considered infallible and inerrant, serving as the foundation of faith and practice. Pag sinabi kong infallible, hindi nagkakamali. Hindi nagkakamali ang Diyos, Brother Jubert, ng nilikha ka, nilalagay guwapo. Hindi nagkamali ang Diyos, Sister Beverly, na bigyan ka ng mukha na ganyan na ganyan. Hindi nagkamali ang Diyos nang isulat sa Bible may iisang Diyos na makapangyarihan. At ang sabi ng Diyos na iisa na makapangyarihan, kung gusto nating makapasok sa karya ng Diyos, kailangan nating mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. Ang iba, mga kapatid, walang bautismo sa tubig at Espiritu. Even naniniwala sila sa kaligtasan na haka-haka lamang. Pero yung kaligtasan na ating pong pinanghawakan, hindi haka-haka, mga kapatid, dahil hindi nagkamali si Pedro ng pagsulat na kailangan nating mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi nagkamali ang Diyos na isulat niya po ng Pablo na ang bawat isa sa atin ay dapat makatanggap ng Espiritu ng Diyos. Kaya lagi po natin pinapangaral every Sunday sa lahat ng hindi pa nabautismuhan sa tubig. Hanggat may oras pa, kapatid, walang sino mang nakakaalam sa atin sa pagbabalik ng atin pong dakilang Diyos. Walang tigil sa pangangaral ang Panginoon, mga kapatid.
At wala po tayong ibang pinangangaral kundi ang salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Hindi po pwede magkamali ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Amen. Sigurado siya na isinulat niya dito na ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. May pinagdadaanan tayong hindi maganda, pero panghawakan natin ang sinabi ng Diyos, magtiis, 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 at sino mang magtiis ay siyang maliligtas. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At salamat sa ating dakilang Diyos, Brother Rod, na hindi siya nagkamali, na iligtas tayo, Pastor. Amen. Salamat na hindi nagkamali ang Panginoon. Dahil hindi niya tayo binigyan ng pagkakataon, ay hindi po tayo magpangita-pangita, mga kapatid. Kaya mahalin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo, mga kapatid, na nagligtas sa iyo at nagligtas sa akin. Thy word is a lamp unto my feet. Ang salita ng Diyos ay ilawan, lampara, sabi ng Sunday School kanina, ng gasira. Sino may Petromax sa bahay? No. Kadaghanan sa tuwa, mga suga, galigas, lampara. Yung pag natulog ka, pagkatabi mo sa ulunan mo, pagkagising mo, yung ilong mo mangingitim. Mitsa. Yan. Sa ancient times, ganyan po ang gamit nila. Sa probinsya namin, mga kapatid, sa Pamplona, Negros Oriental, pag may Petromax ka, mayaman ka. Petromax? Oh? Marami po kayo Petromax, ang dami nyo kayamanan. Mayaman sa Petromax. Kasi pag may Petromax ka, maliwanag yung bahay mo. Pero pag kasira, maliit lang yun, mga kapatid. Yun. The Word of God is the lamp of our faith. Bakit? Mahirap lumakad pag madilim. Mahirap lumakad pag walang kuryente, pag walang ilaw. Imagine niyo, mga kapatid, sa loob ng isang taon walang liwanag. At sa loob ng isang taon walang ilaw. Ano mangyayari sa atin? Nagulat ka na lang, Brother Dom, pag holding hands mo. Eh, hindi nagsasalita. Sino yung holding hands mo? Magulat ka pala, oh, pala ikaw. Madilim. Imagine niyo, mga kapatid, kung ang kalsada, kung ang mga sasakyan walang ilaw sa gabi, anong mangyayari? Karambula yan. Banggaan yan. Maraming madidisgrasya. Maraming mamamatay. Tama? Kung lahat ng tao ay wala ng salita ng Diyos, karambula tayo. Puro magulong, mga kapatid. Bakit? Wala tayong pag-asa. Wala tayong liwanag na makikita. Wala tayong kaayusan na makikita. Bakit? Wala ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po na mayroon tayong salita ng Diyos. Mula tayo sa kadiliman. Ngayon, puro liwanag ang ating nakikita. Puro pag-asa ang ating nakikita. Puro positibo ang ating nakikita, mga kapatid. Amen. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Mula sa bisyo, pagkakumo natin sa bisyo, tinawag tayo ng Diyos. Mula tayo sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag ng ating pong Panginoon. Amen. Mahirap mamuhay sa kadiliman. Mahirap mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Walang mabuti doon. Wala, puro kasamaan doon, mga kapatid. Walang enjoyment doon. Amen. Kaya lahat tayo na nandirito, salamat. Papurihan natin at palakpakan ng Panginoon. Salamat. Pag-discuss na kami. Windang ang buhay namin. Nasa kadiliman. Nasa bisyo. Adik, sugal, sigarilyo, pambababae, paglalasing. Walang puro madilim. Walang pag-asa. Pero ngayon, may pag-asa na, mga kapatid. Dahil pinaliwanagan na tayo ng ating pong Panginoon. Hindi man siya nagkatawang tao. Pero sa pamamagitan ng books, the books of all seasons, yung buhay mo at buhay ko, binago ng Panginoon, hindi ng tao, hindi ng religion, ng Diyos, mga kapatid. Kung palagpakan natin siya, sambahin natin siya, mga kapatid.
Jesus Christ is our light. Kaya pag nandoon tayo mananatili sa ating pong Panginoong Jesucristo, hindi tayo mapapahamak dahil si Jesucristo ay liwanag ng ating pong mga buhay. Tayong mga lalaki nung araw, mga buliro tayo. Hindi mo ba alam, sweetheart, na ikaw ang nagpapaliwanag ng aking buhay na nagdidilim? Kung hindi kita makita, tila baga wala akong kasiyahan, tila baga napakaitim, napakadilim ng kulay ng aking mundo. Pero nung makilala kita, hallelujah, nang inibig kita, napakaganda ng aking mundo na dati mula sa kalungkutan at kadiliman, nagliliwanag. Mga kapatid, pag-ibig lang yan sa tao, pero yung pag-ibig ng Diyos, ang tindi! Grabe ang pag-ibig ng Diyos! Ang tao minsan nagmumula, pero ang Diyos hindi nagmumula, mga kapatid. Nung inahon ka ng Panginoon, hindi tayo binulang ng Diyos. O diba? Grabe. Diyos hindi nagmumula, mga kapatid. Hindi tayo iniligaw ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sino man sa atin nalulungkot, tila baga wala ng pag-asa, madilim ang nakikita ng takbo ng ating buhay, magbasa ng Biblia. Magbasa ng Biblia, manalangin sa ating pong Panginoon. And the Word of God is a lamp to our faith. Nandito na po ang lahat ng katotohanan. Ang ilaw ng sasakyan, magbibigay sa iyo ng guide para hindi ka mabangga. Sa probinsya, pag pumunta ka ng sayawan, pagkabilang baryo, magdalag sulok, lukay, pastor, thank you. Patindi pa naman yung mga tao pupunta ng sayawan, kahit lalo na sa probinsya pag magpista. O, tinood ang mga eksotik, katoliko mo ko. Maghili mo kung santo ninyo. Mama Mary. Yan. Pwesto namin dyan sa Redemptory, sa Baclaran, sa Kasagyapo. Pag tao pupunta ng sayawan, kahit sulok, lang makadas-magdas maglet, sulok pandul yan. Punta ng sayawan yan. Diba? Sulok, Brother Gilbert. Marinig lang yung tugtog. Kahit hindi mo alam yung basta yung direksyon, basta musubay na kasdalan. Pag magpalapit ka na sa tugtog, malapit ka na sa sayawan. At hindi biro ang pinagdadaanan ng probinsya, magdaldala kag sulok. Mga upos na rin sulok, magkapasok ka sulok, maningkamot ka na makarating sa sayawan. Pagdating sa sayawan, hala tsa-tsa, hala lambada. Kahit ulan, mga kapatid, lalo na yung sayawang binuntagay. Tsa-tsang binuntagay. Yung kuradang, may nagkukuradang pa ba dito sa'yo? Ang hirap! Pero pupuntahan mo para mag-enjoy ka at magdala ng sulok. Bahalag mga dasmag ka, mga tumba ka yan. Ano nga mangyari sa'yo? Babangon ka, makarating ka lang ng sayawan. Ito mga kapatid, yung Bible, hindi hahayaan ng Diyos na magkagiba-giba ang itsura mo, madidiliman ka. Amen. Dadalhin ka ng ating pong Panginoon. Tinuturo ng Biblia, hindi sa sayawan ng ating punda, kundi sa langit. Pero bago tayo makarating sa langit, marami tayong windang-windang na pagdadaanan. Pero kahit windang-windang mga kapatid, at lang na lahat kasama natin ang ilaw ng ating pananampalataya, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ano man ang ating pong pagdadaanan. Sure yan, ikaw at ako makakarating sa langit. Palagpakan natin ang Diyos. Sino dito ang umaatin ng sayawan sa probinsya? Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Yung mga bagong turo ngayon, okay na yan. Pero yung mga lumang tao na katulad natin, malapit ang lumagpas sa kalendaryo. Oo, yun talaga. Amen? Magbaile. Baile, tibuok kalibutan. Bahalag mga dos, mga tumbahala baile. Mga kapatid, sa langit, yung baile natin doon, amen, may kabanalan sa harapan ng Diyos. Yung pagsayaw natin doon ay katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid, sa sayawan ng mundo. Kung
hindi kayo maligrasya. Pero sa langit mga kapatid, kaya ini-encourage ko po kayong lahat, huwag kayong mapagod sa pagpunta ng simbahan. Ano man ang ating pong kahinatnan ng ating buhay, pumunta tayo sa simbahan, awitan ng Diyos, sayawan natin ang Panginoon. Dance like David dance. Amen. Pastor, medyo masikip na kasi yung sayawan natin. Kaya tinignan ko si Sister Jack, medyo ganyan-ganyan na lang tayo. Ay, ang mga Pentecostal pa naman, hindi tayo sanay sa mga ganyan-ganyan. Nung nasa mundo pa tayo, I not live up myself, Brother Edwin. Pero, pasensya na po. Pinalaki po ako na maging batang sayawan. Ang nanay ko'y nagtitinda ng pagkain sa tabuan. Pagtugtog ng designer music, gagapangin ko yung sayawan. Kahit ako lang mag-isa sa gitna ng sayawan, mga kapatid. Baile ko dito. Kaya kung mayroon mga yung people dito, mga chat-chat-chat lang, mapapalaban kayo sa akin, mga kapatid. Mga lambada-lambada lang, mapapalaban kayo sa akin. Mga tanggo-tanggo lang, mga bugi-bugi, mapapalaban kayo. Amen? Oh, grabe tayo magsayaw. Yung mga running man ni Michael Jackson, mga agbo ng may diyan, musayaw ka lang. Pero pagdating sa Panginoon, parang pag nahihiya tayong sumayaw sa Panginoon, parang nakakahiya naman yata mga kapatid. Kung kailan pinagpala tayo, kailan pinagaling tayo ng ating pong Panginoon, tapos kung masayaw tayo ngayon, tila ba nahihiya tayo sumayaw sa Panginoon. Kung hindi tayo nahihiya sa mundo, dapat hindi tayo nahihiya para sa Diyos, mga kapatid. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Napakabuti po ng salita ng ating pong Panginoon. Puro po kabutihan ang nilalaman po dito. Amen. Walang utos ng Diyos niya na nagpapahamag po sa ating mga tao. The cultural context, a lamp was essential for travel at night, symbolizing the necessity of divine guidance in a world filled with spiritual darkness. Yung nasa palibot po natin, yung mundo natin, pag hindi Kristiyano, kadiliman po yan. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa mundo ng kadiliman, sa mundo ng kasamaan, sa mundo na maraming tao wala ng pag-asa. Ikaw at ako tinawag ng Diyos para yung taong wala ng pag-asa. Marahil ikaw at ako ay gamitin ng Panginoon para yung mga taong wala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag nating ibulsa ang pag-asa. Huwag nating padlakan ang pag-asa sa mga estudyante, sa lahat ng nagtatrabaho. Sino man ang kaharap natin, bigyan natin ng pagkakataon yung salita ng Diyos sa mga tao na wala ng pag-asa. Maaari buhay sila, maaari mayaman sila, maaari malakas sila, pero wala na silang pag-asa sa langit. Pero dahil meron kang salita ng Diyos, nakadala natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong FB page. Marami pong nakakapanood doon na nakikinig ng salita ng Diyos. Malaking pag-asa yon sa mga taong wala ng pag-asa, sa mga taong ang buhay papunta na sa impyerno katulad natin. Amen. Amen. Oh, please clap. Naniniwala ba kayo mga kapatid na majority ng testimony ng ating mga buhay puro kadiliman? Amen. Sino dito nagrarugby bukod sa akin? Oh, may tinuturo siya. Mukhang nilaglag mo yung... Nagrarugby. Nagmamariwana. Yung bidul na sira. Yung shabu. Yung nagpatulog. Ecstasy. Lahat. Best na. Pero tingnan mo yung mukha niya si Sir Ben. Hindi mukhang adik. Tingnan mo yung mukha niya, yung glory, ampas na sugat. Yes. Pastor Bilgi, tubig. Paano Pastor Bilgi? Praise God. Pag hindi po gusto na mag-aral si Sir Ben, sabihin mo lang ako. Sponsor na natin. Sa lahat ng gusto mag-aaral ng Bible School, huwag kayo maya. Nag-i-sponsor na tayo sa inuman sa Bible School pa kaya, hindi? Di ba mga kapatid? Magpagamit sa Panginoon. Dahil wala nang ibang naninindigan at nangangaral ng katotohanan
bukod sa atin, hindi ko lang alam kung sino pa ang nangangaral ng katotohanan, mga kapatid. Hindi lahat ng pastor nangangaral ng katotohanan. Kailangan ng Diyos ng katotohanan na magdadala ng kanyang totoong salita. Dahil yung totoong salita ng Diyos, marami na ngayon binabago ng mga tao. Diba? Mga durugista tayo dati, mga kapatid. Ilang babae na ba ang lumuha? Ilang babae na ba ang sugatan ng mga puso? Ilang babae na ba ang sugatan ng mga damdamin? Yan ang mga testimony natin. Wala tayong magandang testimony. Pero ngayon, mayroon na. Bakit? Dahil binalintad na ng Diyos yung buhay mo at buhay ko. Amen. Hindi dahil nakita natin ang personal ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Binabago ang ating pong mga buhay. Yes, hallelujah. Praise Jesus. Tayo na mismo ang makapagpapatotoo kung gaano kabuti at binago ng Diyos ang buhay natin. Pero tingnan mo yung mga tao na sumba-samba na sabi nila sila ang totoong religion. Pero lasinggiro pagyapon, mga adik pagyapon, madilim pa rin ang pamumuhay. Hindi totoo, maaari mga kapatid. Yung pangalan ng Diyos nila totoo, pero yung mga ngaral hindi totoo. Dahil ang totoong mga ngaral na sinasabi ng Biblia, sumasawata, sumasaway. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Timothy, chapter 3, verse 16, yung Word of God, yung the book for all seasons ay nagagamit para sansalain, para sawayin, para maturuan tayo ng katotohanan. Amen. Maraming mga tao nagsasabi ng katotohanan, pero gumon pa rin sila sa pagsusugal, sasabong pa rin sila. May Kristo sila, nakatato ang kanilang Kristo sa katawan. May mga rosaryo pang nakatato sa kanilang katawan. Pero pagdating ng linggo, wagis, painti, sa pula, sa puti, lugro, mga kapatid, nandoon sa sabungan. Pero ikaw at ako, dati rin tayo doon. Pero ngayon, dito ka na, sumisigaw. At ang sinisigaw mo, hindi na pula. Ang sinisigaw mo, hindi na puti. Ang sinisigaw mo, ang ating po, Panginoon, Yesus Cristo po. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Salamat po sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Kung kwenta dati ng ating mga buhay, walang magandang patutuo ang ating mga buhay. Amen. Ngayon sa biyaya ng Diyos, iba na po ang tinatakbo ng ating buhay. Because of the book for all seasons. Ibang Brother Mike, sige, sino nakakapasok dito ng kasino? At least pumasok lang. Oh. Pag lumabas tayo sa mundo natin, puro kadiliman yan, puro kasamaan yan, na ini-enjoy ng tao. Amen? Kaya huwag kang malungkot, nandirito ta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito talaga ang totoong enjoyment. Dito talaga ang totoong masaya. Dito talaga ang totoong panalo, mga kapatid. Hindi ko sinisiraan ng mga kababayan natin Katoliko. Majority ng ating mahal sa buhay Katoliko. Mayroon pa akong mga pinsan ngayon na gumagawa ng santo, mga kapatid. Imin yung tiyahin ko na nasa Jordan, nagalit sa akin. Bakit ako nagpastor? Dapat pumunta na lang ako ng Jordan. Hindi ko sinisiraan ng mga kapatid nating mga Katoliko. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay katotohanan. Kung mayroon mang pastor dyan, kung mayroon mang pare dyan, kung mayroon mang ministro dyan na nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi na bago ang buhay ng tao, lumayas ka sila dyan. Dahil hindi talaga yung totoo, mga kapatid. Amen. Sila lang ang maliligtas. Pero nagkakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Salamat ang nirito tayo. Hindi malaki ang simbahan. Hindi tayo marami. Pero totoo naman yung Diyos natin sinasamba. Totoo ang salita ng Diyos. Ang dala-dala natin, mga kapatid. Ito sa ating bitin ng Diyos.
salita ay salita po ng Diyos. Para mabago po ang ating mga buhay, sundin natin ang salita ng Diyos. The book of all seasons. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At ang iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon." In Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Sa tulong ng lakas mo, sa tulong ng mata natin, kung gusto nating maginhawa ang buhay, huwag nating walain ang salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sa verse 9, hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas, magpakatapang, mabuti, huwag kang matakot, manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Maaari ang buong mundo nagkaroon ng pandemic, maaari mayroong mga namatay, pero tayo'y buhay. Dahil ako'y naniniwala, hindi dahil sa yung lugar natin hindi napasok ng COVID, kundi proteksyonan tayo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Nang dahil sa COVID, maraming mga mananampalataya ang nawala sa Panginoon. Maraming mga mananampalataya na nagtago, mga kapatid, dahil mamamatay na. Nang dahil sa COVID, maraming mga taong gusto nang pumunta sa bundok dahil yung mga injection na mga vaccine ay mga 666 na yun. Yun yung pagkamali ng unawa, ng interpretasyon sa Biblia, mga kapatid. Kung kanino naniniwala ang mga propeta ng mga haka-haka na hindi nagmumula sa Biblia. Pero klarado po yung sinabi ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, sasamahan tayo ng Panginoon. Kung malakad lang ang buwan, napakarami ng taong pumunta sa buwan. Marami ng Kristiyanong pumunta sa buwan. Marami ng mga imprisip na pumunta sa buwan. Pero yung tao nakakaalam ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos, kahit sa gitna na yan, mamamatay sa harap mo. As long nakasama mo Panginoon at hindi ka pahaya ng Diyos na mamatay, bubuhayin ka talaga. Kahit anong sakit pa yan, kahit anong virus pa yan, anong sakuna pa yan, mga kapatid. Yan yung Diyos na ating sinasamba. Nandito yan. Kaya sabi ng Bible, kabilin-bilinan, ituro mo sa iyong mga anak. Ang mga anak natin ngayon, cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, cellphone sa hapon. Pati yung pastor, cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, cellphone sa hapon. Marahil tayong lahat, mga kapatid, cellphone sa umaga, cellphone sa tanghali, cellphone sa hapon. Pero may pag-asa ba? Ang sabi pala ng Bible, ituro mo sa iyong mga anak, yung ating mga anak, yung ating pong mga Sunday school teacher, maaari yung mga bata dyan humahawak ng cellphone. Pero huwag na kalimutan, yung Deuteronomy chapter 6 verse 4, yung Joshua chapter 1, na yung salita ng Diyos ay hindi dapat mahiwalay sa atin. Bakit pag nahiwalay ang salita sa atin, maghihina ka, malulungkot ka, madidiscourage ka, mapapagod ka, dahil wala kang pag-asa. Pero kahit wala ka, pag mayroon kang salita ng Diyos, your word is the lamp of my faith. The book for all seasons, may malaking pakinabang kung ang ating mag-anak, kung gusto natin magkaroon ng magandang buhay, a good success. Bible, Word of God. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Palagpakan natin ang Diyos. Alam at tumaypay, salita ng Diyos ay ilawan sa ating pong mga paa. Hindi tayo ililigaw dito. Amen. Hindi tayo ililigaw dito, mga kapatid. The Word of God is the best security to our soul. Kahit sino ang may encounter natin, basta't mayroon tayong the Word of God. Anong trabaho ng security? Sino nakapagtrabaho dito ng security, mga kapatid katulad ko? Security is to assume the post duty.
Hindi ka pwedeng tawagin security kung wala kang secure sa area na binabantayan mo. Kung mag-security ka, Brother Gilbert, gwapo ka security. Ba, Brother Carl? Security ako sa Bundaw Building. Sorry mga kapatid, may self na naman. Sinisita ko bawat pumapasok sa building. Guard, parang hindi mo na kami kilala, sinisita mo kami. Pag security ka, ang nasa isipan mo, lahat ng nakaharap mo, lahat ng kasalamuha mo, kalaban mo, hindi. Hala, logbook, hala, rubing, hala, record. Chinichik kong armas ko kung kumplito ba sa bala. Pero nung ma-assign ako, pastor, sa Pagsanhan, total gas station. Pag-assume ko ng duties, Brother Ramil, yung hawak kong baril, paltik at walang bala. Paltik at walang bala. So, pag time ng aking duty, hindi ako willing lumantad. Ang sabi sa akin ng mga gasolin boy, Guard, bakit nandyan ka? Kasi panggabi ang trabaho ko, duty. Ba't nandyan ka sa dilim? Dapat dito ka sa yung kinakargahan. Kasi yung mga nagkakarga dyan, kasi inisting ko talaga. May picture ako dyan. Mr. Bal, huwag ka talaga, huwag ka. Hindi ba nakita yung katawan ko, payat? Mas tricky ang payat. Kaya yung mga tao tingin sa akin, parang hindi ko siya. Eh, parang hangin, mga signal ng Berto, Sister Chat, parang katumpa ako sa kapayatan. Oo. At yung mukha ko, talagang. Alam nila yung kwento mga kapatid, tuwang tayo dati. So wala akong baril. May nagpapakarga doon. Dahil sa lugar ng Cavite at Magdalena, maraming APA. Pagbukas ng sasakyan, Brother Ron, pagkarga sa mga, kagaganda ng baril nila. Tapos sa akin walang bala. Ang sahod ko is 190. Minsan dili pa. Dahil illegal yung agency. Walang is, wala lahat. Basta sahod lang. Nung ninakawan ang gasolinahan, nanakawan talaga mga. Buti na lang, ninakawan ng araw. Dahil kung gabi, pangay ako. Anong ibig sabihin nyo natin? Pwede natin sabihin, Kristiyano tayo. Pero pag wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi sasabihin sa'yo ng demonyo, matatakot siya sa'yo dahil Kristiyano ka. Matatakot siya kung mayroon pa tayong alam sa salita ng Diyos. The Word of God is the best security. Pag ang salita ng Diyos ang magbabantay sa atin, kahit anong gawin ng demonyo, hindi siya makakanakaw sa mga bagay na meron tayo na panlangit. Mga kapatid, marahil matagal na tayong Kristiyano. Huwag tayong mag-base sa religion natin. Mag-base tayo sa the book for all seasons, salita ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, paano niyo malalaman ang isang tao spiritual or carnal? Tingnan natin ang mga nasa paligid natin. Tingnan natin ang pagmumukha ng bawat isa sa atin. How can we identify na ang bawat isa sa atin spiritual or carnal? Bakit nadaya si Iba ni Satanas? Bakit nadaya si Iba ni Satanas? Dahil hindi niya na-discern na yung kausap niya demonyo. Take note mga kapatid, in this place, right now, the devil is here to corrupt your mind, to corrupt our faith. Amen. Yes. Hindi mo alam, hindi natin alam na yung kausap natin, spiritual ba yan o carnal? Tandaan natin ang demonyo magaling sa salita ng Diyos. At ang dinadaya niya, yung mga taong sumasamba sa Diyos. Kaya niya
nadadaya. Bakit? Hindi niya nadidiscern. That's why in the book of Corinthians, the Holy Spirit, the gift of the Spirit, given unto us to discern. Ano yung madidiscern natin? Yung demonyo. At tingnan mo yung katabi. Anong nadidiscern mo sa kanya? Spiritual o carnal? Bakit si Jesus Christ hindi nadaya ng demonyo? Bakit nadaya si Iba? Dahil hindi niya na-discern na yung kausap niya ay demonyo. Bakit? O walang Espiritu ng Diyos. That's why hindi tayo nagkukumpiyansa. We need to check ourselves, brethren. Baka busy tayo pero karnal ang ating pong pagkatao. Pag ang taong may spiritual, madidiscern mo na yung kaharap mo karnal. Bakit lumayas ang demonyo kay Jesus Christ? Nung sinabi ng demonyo, Jesus, alam niya nag-fasting eh. Alam rin yung demonyo na nagsisimba tayo. Di ba sinasabi ng kasulatan na yung bato ay kayang gawing tinapay ng Diyos? Di ba nasusulat, Jesus, na kapag ihulog ka dyan, mahulog ka dyan sa taluktok ng templo, may mga anghel na sasalot sa iyo. Jesus, gusto mo ba ng kayamanan ng katanyagan? Lahat ng iyong natatanaw, kaya kong ibigay sa iyan. Basta't sambahin mo lang ako. Pero anong sabi ng Panginoon? Hoy, Satanas, sa Panginoong Diyos mo lamang ikaw sasamba. At lumayas na si Satanas. Young people, nanay, tatay, araw-araw hindi natin alam na ang kausap natin ay spiritual o karnal o baka pati na rin tayo ay mga karnal. Hindi natin kayang sagutin eh. Ano natin malaman sa tao spiritual at karnal? Bakit lumayas ang demonyo kay Jesus Christ? Because of the Spirit of God. Ang mga Kristiyano na mayroong Espiritu ng Diyos, kahit kailan, hindi ka madadaya ng demonyo. Maari kung ang kaharap natin Kristiyano, pero kung dadalhin na tayo sa kalayawan, karnal yan, umiwas na tayo dyan, lumayo na tayo dyan dahil dadalhin lang tayo sa pagkapahamak. That's why we need to seek the gift of the Holy Spirit of God. Kailangan natin ma-discern, mga kapatid. Ang taong karnal lumalaya sa presensya ng Diyos, kaya hindi nga makatagal ng demonyo na makipag-usap sa ating pong Panginoong Hesus. That's why we need to pray. Mayroon tayong prayer, mayroon tayong fasting, mayroon tayong reading of the Word of God, meditation of the Word of God, the book for all seasons, mga kapatid. Pag natutunan natin yan, pag alam natin yung kapangyarihan ng Diyos, matidiscern mo kung sino yung kausap mo, kung spiritual ba yan, o carnal yung kausap natin. Ang taong spiritual, sabikyan sa presensya ng Diyos. Ang taong spiritual, sabikyan na sumamba at magpuri sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Eh, paano naman, pastor? Wala akong gamay. Paano naman yan, pastor? Tinatamad talaga ako, pastor. E, paano naman ang pastor? Eh, nakupurnihan talaga ako eh. Anong tawag ngayon sa akin yan? Sa tingin niyo, mga kapatid, anong tawag? Sa tingin niyo, anong tawag? Ha? Eh, pastor, nahihiya talaga ako eh. It is my right, pastor, to remain silent. We need to check ourselves, brethren. Are we spiritual or are we carnal?
na I pray, I hope mamaya, pagdating sa altar call, even the next Sunday, wala ng mga karnal pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Kundi lahat tayo excited na sumamba. Kundi lahat tayo excited na mag-pray. Amen. Palagpagan natin ang Diyos, kapatid. Ang tao ni spiritual, hindi ikinaiya yung Diyos natin pong sinasamba. Nandirito na lahat ng ating pong pangangailangan. Nandirito na po lahat. Kaya ang mahirap kasi, pastor, na solusyon eh. Yung natisod ako sa iyo. Tanungin ko kayo mga kapatid, anong solusyon kapag natisod kayo sa akin? Kasapin niyo ako. Anong solusyon kapag natisod kayo sa akin? Mag-usap? Ano pa? Naniniwala ba kayo lahat ng problema may solusyon? Amen. Anong solusyon pag natisod kayo sa akin? I-vice versa natin. Ano ang solusyon kung matisod ako sa inyo? Mga kapatid, kahit isa sa atin walang perfect. Amen. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may pagkakamali. Ang taong espiritual, nagpapatawad, nagpapakumbaba, at nagmamahal. The character of Jesus Christ, mapagmahal ang ating pong Panginoon at mapagpatawad siya. That's why we need the Holy Ghost. That's why we need the Holy Spirit. Pero may araw ka rin. Mabangga ka sana. Madapa ka sana. Masagasaan ka sana. Malibong ka sana. Ma-high blood ka sana. Sana mga kapatid. That's the spirit and the mind of a carnal Christian. Hindi ka na karnal. Hindi tayo karnal, mga kapatid. Amen? Maaari yung ating pinag-uusapan, hindi maaraw ka mga baguhan. But because of the Holy Spirit of God, on the Word of God, ako'y naniniwala, mga kapatid, hindi mahirap intindihin ang salita ng Diyos. Hindi mahirap unawain ang salita ng Diyos. Hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit grabe magpuri yung 120 people na naka-receive ng Holy Ghost? Bakit sila grabe magpuri? Pastor, pag hindi na ba ako papalakpak, karnal? Pastor, pag tinitigil ko lang talaga yung bibig ko kasi mahihain ako eh. Karnal na ba talaga ako? Eh, Pastor, ayaw mo talaga magtaas ng kamay eh. Karnal na ba talaga ako? Eh, Pastor, yung mga pinapagawa ko, mahirap lang yan sa akin eh. Kaya nga ayaw kong sundin, karnal na ba ako? Sagutin niya ako, mga kapatid. Ano sagot? Ba't ayaw niya ako sagutin? Pagsampa at para sa Diyos, mga kapatid, huwag natin isipin, rights ko to eh. Ito talaga ako eh. Ito talaga yung personality ko eh. We need to develop what is our personality. Amen? Ginawa na ng Diyos ang lahat para sa iyo at para sa akin. Kahit pinagtatadyakan siya, kahit pinagpapalo siya, nasugatan ng kanyang katawan, pinako sa cross, mga kapatid, para sa iyo at para sa akin. Amen? Ginawa ng Diyos yun, dahil mahal niya tayo, tapos tayo, palakpak lang, pagpupuri lang, naiya tayo, praise the Lord lang. Pastor, pag hindi ba ako nag-praise the Lord, karnal ako. Pastor, pag hindi ba ako nag-hallelujah, karnal ako. Sagutin niyo mga kapatid. Kung babalik ang Panginoon ngayon, sino ang makakasama, sino maiwan? Wala. Ang bilis na sagot ni Brother Sam. Oo nga, no? Di ba pwede tayo mag-isip? Bakit nasagot ni Brother Sam yun? Sasak ba yun? Walang maiiwan o lahat maiiwan. Double check namin yung Brother Sam. Ano yung wala na yun? Mga kapatid, kung babalik ang Panginoon ngayon, sino makakasama, sino maiiwan sa atin?
100% ang maiiwan, karnal. Bakit natin ito ginagawa? Because of our soul. Hindi dahil sa ating mga purma. Dahil sa ating pumakan. Sabi ng Matthew, chapter 24, Revelation, chapter 13, Daniel, chapter 7. Please, mga kapatid, basahin niyo po yan. Sino dito naniniwala malapit na bumalik ang Panginoon? Amen. Ngayon, ang tanong natin yung pamumuhay natin, kung ngayon bumalik ang Panginoon, Pastor, pwede ba sa sunod taon na lang? Kasi medyo hindi pa ako sigurado talaga sa Pentecostal eh. Medyo hindi pa talaga ako sigurado sa akin, praise the Lord, hallelujah eh. Medyo talaga naguguluhan pa ako, Pastor eh. Ano ba talaga kailangan kong gawin, Pastor, para hindi ako maguluhan? We need the Holy Spirit of God. Because the Holy Spirit of God is guide us. Ito ang magtuturo sa atin, salita ng Diyos. Para hindi tayo malilito, para hindi tayo maguguluhan, mga kapatid. Amen. Marahil lahat ng religion naniniwala na babalik ang ating pong Panginoon. Kaya ano sabi ng Panginoon sa Book of Matthew chapter 24? Huwag kayong basta-basta maniniwala na mayroong nagsasabi sa inyo, ako si Jesucristo. Marami yan sa Bohol. Mayroon sa Mindanao. Mayroon sa ibang bansa. Ako si Jesus Christ. Ang dami namang naniniwala. Sabi ng Biblia, sa mga huling araw na babalik ang Panginoon, makakakita kayo ng mga tanda, makakarinig kayo ng mga digmaan, alingawaw, mga salot, mga palatandaan, bansa, laban sa bansa, gera. Nangyayari ba yan ngayon? Nangyayari, hindi. Sa nagbabasa ng Biblia, alam yan. Sabi ng mga alagad, Panginoon, pwede mo bang ituro? Sabi mo sa amin, kailan ka muling babalik? Sabi ng Panginoon, nakita niyo ba yung mga buildings na yan, yung mga temple na yan? Sa pagbabalik ng Panginoon, guguho yan. Sa panahon nila, wala pa namang mga ortigas na mga building na ganyan kalalaki, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Nasa kanyang pagbabalik, makakarinig kayo ng mga bulaang propeta. Di ba sa YouTube? Ano eh? YouTube? 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 YouTube ako ng YouTube dito, mga kapatid. YouTube pala yan. Kunin niyo ako. Grabe! May mga ngaral ngayon. Hipuin niyo lang ako. Makukuryente ka. Walang ganun sa Bible. Walang umipo sa Panginoon na kuryente. Lahat ng umipo, pinagaling ng Panginoon. Dahil umipo sila, mayroong pananampalataya. Amen. Hallelujah. Mag-iingat tayo, mga kapatid. Nangyayari sa ating kapanahunan. Yung sinasabi ng Matthew chapter 24, Revelation chapter 13, Daniel chapter 7. Kaya nga, imbis na matakot tayo sa mga kalamidad, na matakot tayo sa mga gera, dapat mag-rejoice pa tayo. Bakit? Palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoon. Tugunin ka lang niya. Tugunin lang niya tayo. Amen. Hallelujah. Mga bulaang propeta. Di ba, daming propeta ngayon? Mapapanood sa YouTube? Ang galingan ni Nostradamus ah. Nahulaan ni Nostradamus ah. Pastor, lulubog ang mundo. 50-50, ano yun? 20-50. Kasi mayroong hinula. Mga kapatid, sabi ng Bible, sa pagbabalik ng Panginoon, hindi man tayo lulubog sa tubig. Malalaman natin pag nandiyan ang Kristo, the trumpet shall sound. Pero pag tao lang nagsabi ay nasa Mindanao si Kristo, nasa Bohol si Kristo, nasa Brazil si Kristo. Sabi ng Jesucristo, Surigao. Sabi ng Jesucristo sa Bohol, ako si Jesus Christ, pagmamayari ko na ang kaluluwa ninyo. Sabi ng humanist, talo mo pala si Gibuloy, dalawa na kayo. Sabi ng humanist, nagtanong sa kanya kung ikaw si Kristo, gaano kalaki ang langit? Hindi na niya kaya sagutin, mga kapatid. Amen?
Sa hindi po naniniwala na babalik ang Panginoon, pwede tayong mamuhay ng karnal. Pwede tayong umalis sa UPC. Pwede tayong tumalikod. Pero kung tayo naniniwala na babalik ang Panginoon, kailangan natin ito. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin maglingkod sa Diyos. Kailangan natin sumamba sa Panginoon. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong malungkot. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon, sa pagkatutunog ang pakakat, malalaman ng buong mundo na babalik ang Panginoon. At sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, bubuhayin na yung mga Kristiyano, bubuhayin na yung namatay na Kristiyano, bubuhayin na yung espiritu ng Kristiyano. Yung mga karnal, maiiwan yan mga kapatid. Kaya nga grabe tayo magpuri, grabe tayo sumigaw, grabe tayo sumaya. Bakit? Sigurado tayo eh. Na sa pagbabalik ng Panginoon, ligtas tayo. Kung mo siyang katabi, ligtas ka ba? Ano sagot? Anong tinanong? Parang ligtas yata ako. Mga kapatid, hindi natin pwede maparang-parang ang ating pananampalataya. Kailangan i-sure 100%. Pastor, paano yan? Sumasamba nga ako. Hindi pa ako bautismado. Anong gagawin ko? Kailangan nating mabautismuhan, mga kapatid. Yan ang turo ng Bible. Eh, paano yung mga tao sa lumang tipan, Pastor? Hindi naman yan sila nabaptize. Wala namang bautismo sa tubig sa kanila. Sa atin eh. Sa atin inutos. Yes, amen. Wala nakakaalam sa pagbabalik ng Panginoon. I pray, kung ngayon babalik ang Panginoon, tapos hindi pa tayo bautismado, pero kung mayroon tayong pananampalataya na magpapabautismo tayo sa ating po Panginoon, mga kapatid, kung naniniwala, liligtas tayo ng Panginoon Diyos. Amen? Ngayon, dapat wala na tayong, hindi na tayo nahiya mag-praise the Lord. Hindi na tayo nahiyang magsalita ng hallelujah. Bakit? Marami pong mga tao ngayon, mga kapatid, na namumuhay sa kadiliman. Na hinayaan na lang sila ng Diyos na mamuhay sa kadiliman. Amen. Pero ikaw at ako, amen, hindi tayo hinayaan ng Diyos na mamuhay sa kadiliman dahil sa salita ng Diyos. May ginamit ang Panginoong Pastor, may ginamit ang Panginoon na tao. Kaya ikaw at ako dito ngayon, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa salita ng Diyos. The book of all season, the book for all season. Kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng guidance ng Panginoon, kailangan natin maglingkod, kailangan natin ng Holy Spirit ng ating pong Panginoon. Kaya dapat wala nang mahihiyang magsabi, praise the Lord. Dapat wala nang mahihiyang magsabing hallelujah. Dapat wala nang mahihiyang magsabi, mahihiyang magpuri. Amen. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, sa pagpabalik ng ating pong Panginoon, umasa ka kapag namatay kang Kristiyano, muli kang babaguhin. Ang sabi ng Aklat ng Corinthian, yung ating katawang nasisira, palitan ng katawang hindi nasisira. Yung katawan natin nabubulog, papalitan ng hindi nabubulog. At sa Panginoon na tayo magpakailanman. At doon sa presensya ng Diyos, lagi na tayo nagpupuri. Sa presensya ng Diyos, lagi na tayo masaya. Sa presensya ng Diyos, hindi na tayo napagod. Sa presensya ng Diyos, hindi na tayo nagutom. Sa presensya ng Diyos, wala na tayo problema. Sa presensya ng Diyos, puro na tayo masaya. Di ba masaya yan mo? Kaya ikaw at ako, nasa presensya ng Diyos, masaya tayo palagi. Kaya kahit wala pa tayo sa langit, ngayon pa lang, i-enjoy na natin ang pagiging Kristiyano. I-enjoy na natin ang pagsamba. I-enjoy na natin ang pagpapali. Huwag tayong papali. Huwag tayong papali na sumamba. Huwag tayong papali na magpuli. Huwag tayong natin pagpapali. Pagpapali. Huwag natin siya. Sa mga ka. Huwag natin siya. Hallelujah. Pagpapali. Pinangin ng Diyos. Pinangin ng Diyos. Iligap tayo ng Diyos. Inulit tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sige ba? Pagpapali natin ating Panginoon. Ang kapaningin ko ba? Your word is the lamp of the faith. Salamat sa salita ng Diyos. Binago tayo. Dati hindi tayo napagsamba. Ngayon napagsamba. Dati tayo mga karnal. Pero ginawa tayo spiritual. Ng ating pagkakilaan Diyos. Amen. Sige.